Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Yan na! Oras na! Eto na, sala ng mga balita. Lex, itong balita na to, bago natin, titingnan natin dito. Kung minsan kasi, you can disagree agreeably to disagree. Sabi nga nila. Ngayon, itong nangyari kay Lenny, sa pag-resign niya, may umpisa to May pinagmulan. May pinagmulan, kaya meron ding hangganan. Huwag na natin pakialaman kung sinibak ba siya or siya nang naunang nag-resign. Pero dito, Lex, siguro kung ikay kasama sa gabinete, pagkatapos hindi ka sang-ayon sa mga doon lang sa cabinet siguro during the cabinet meeting. Pero kung dadalhin mo hanggang sa lansangan, magkakaproblema ka na. Kasi makikita ka. So, isa yun sa mga bagay na dapat natin tingnan. Parang ang tanong kasi, tanong siguro ng Duterte administration, lalo na kung kayo ay majority sa gabinete na kayo for the president, tatanungin ka, are you with the team? Yes. O dahil nakikita kasi si Vice President Lenny na nagsasalita against the administration dahil nga doon, marami sila mga disagreement na tulad ng Marcos Burial, issue about sa EJK, maraming sinasabi si VP Lenny. Pero para sa akin naman, kung ang trabaho naman niya bilang isang kalihim, lalong-lalo na kanyang pinatututukan ng Duterte administration tungkol po sa pabahay, kung tama naman ginagawa niya, no reason for her to resign. Exactly. Diba? Pero kung, siyempre, kung mainit na ang kwarto at ikaw ang pinupuntirya ng lahat ng tao na sa loob ng kwarto, medyo pumaypay ka na at umalis ka na sa pintuan sa kwarto, di ba? May hirap naman yun, ikaw ng pag-iinitan. Pero kung sinabi sa'yo, huwag ka na mag-attend. May dahilan yun. Kasi hindi ka na dapat mag-attend. Kasi huling araw mo na, ngayong araw na to. Pero ang dahilan na yan, sabi mo Marcus Burial o yung mga sinasabing HJK, madaming issue na yan, pwede ka mag-disagree doon sa cabinet. Huwag mo dadalhin sa lansangan o magkakyaw-kyaw ka sa labas. Okay lang yun. Pero pag ikay nakita sa labas at medyo kasama ka na, doon na nagkakaiba. Ako naman, last na punto ko dito, sana hindi maapektuhan yung pong posisyon na nawalan po ng isa pong kalihim. Tulad po, housing Alam ba ninyo kay ilang pong backlog ngayon sa pabahay dito sa Pilipinas? Naku, napakalaki ho. Meron po tayong 5 million na bahay. Pero biruin nyo, may pumalit na. May pumalit na. Yung nag-text sa kanya. Yun! Ito yung mga comment doon sa sala ng balita natin. Sa inyo dito kay Leno Robredo na nagbitiw sa kanyang position bilang sa housing. Hindi sa kasamang yun sa gabinete. Sabi ni Lenny Licardo, nako Robredo, kawawa ka naman, umalis ka na. Umalis na nga. Huwag mo nang hintayin pa na meron sasabihin. Ayun. Sabi naman po ni Yan Alag, she resigned after the fact that she was fired to save her face. Okay, si Ali Jude, EJ. Ali Duj. Ali Jude. Edge. Unique na pangalan. Mga pangalan ba talaga ito? Sinibak kasi wala nang nagawa, puro dada. At, okay, hindi ko na, wag na natin. Okay, tama lang yan, sabi ng ganon. Si Alvaro Leonard, sinibak yan. Pinalabas lang ng media na nag-resign para di kahiyaya. Pero nag-resign talaga siya. Nag-resign na resignation yan. Mula kay Jonathan Mendoza, sabi niya, wala siyang masasabi dahil wala naman daw na-achieve sa departamento na pinamamahala niya. Okay, si Jaisel Gonzalez, si VP ang binoto ng taong bayan. Huwag na sana nilang ipilit si Marcos. Dapat matutong tumanggap ng pagkatalo. Si Edsel Bariso, ito sabi niya, dapat sa gabinete ay parang isang matulis na sibat na mangunguna sa ating lahat tungo sa kaunlaran. At hindi tulad ng isang mapurol na patalim at si VP Lenny ay sa gusto man natin o hindi ay parang isang malalim na kuping sa pamahalaan ng Pangulo. Yun. Ay, kung titingnan na, balikan natin Lex,
Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit umabot sa ganito? Dati nung una, okay naman ang Maganda, relasyon. oo. Magandang relasyon, di ba? Lahat na lang ang sinasabi niyan. Pero ano yung bagay na medyo umabot sa puntong, wag na natin sabihin inagaw sa kanya ni Evasco. Oo. Pagkusting na natin ang punot dulo nito. Ikaw, sabihin mo sa akin. Siguro yung masakit yung text, sasabihin sa'yo na huwag kang umattend sa lahat ng cabinet meeting. Ibig sabihin po no, na hindi ka na welcome sa kanilang grupo. Anong dahilan? Maaring siguro yung kanyang pagpapalathala at pagpabibigay ng kanyang posisyon doon po sa mga issues tulad po nung Marcos Burial. Nakita kasi siya, no? Nako. Yun siguro. At marami pa sigurong iba na magkasulangat po sila ng kanila pong mga may mga gabinete na salungat naman, pero hindi mo sila makikita sa publiko. So, they disagree. Agreeably doon sa sinasabing mga bagay na kung minsan, hindi na dapat iba yung kay Vice Leni. Oo, dahil marami naman pong mga nasa poder ngayon ni Duterte, ng President Duterte na mga nasa makakaliwang grupo. Bakit nandyan pa rin sila? Wala. So, ibig sabihin, meron po silang paninindigan pero hindi po nila ito ipinaparating sa Pangulo. Okay, yan.